matindi na ang damage sa credibility ng ICI nung nag-resign si Babe Singson. At tapos ngayon, we have a second commissioner resigning as well. Duda na ang ilang mambabatas sa kakayahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod ito ng pagbibitiw ngayong araw ni ICI Commissioner Rosana Fajardo. Ayon kay Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, questionable na para sa kanila kung paano pa makakapagtrabaho ang komisyon, gayong isa-isa nang umaalis ang mga miyembro nito. So practically non-functional na ang commission dahil isa na lang ang natitira, si chairman. Hindi tayo magtataka kung mag-i-wrap up na ito dahil nga wala lang natira sa kanila. Para naman kay House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, mas mainam kung ititigil na ng ICI ang kanilang ginagawa dahil wala na ring katiyakan kung paano ito tatakbo na iisa na lang ang miyembro. Ikinadismaya rin nito ang nangyayari sa komisyon na hindi pa nagtatagal ang live streaming ay tila matatapos na. Binatikos din ng Makabayan Bloc ang Administrasyong Marcos Jr. na anila'y ginagamit lang ang ICI para magmukhang seryoso sa anti-corruption drive. Ayon sa grupo, nabulgar na ang empty rhetoric o mga mapagkunwaring pangako ng Administrasyong Marcos Jr. laban sa katiwalian. Para naman kay House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, mahalagang tanungin kung ano ang naging resulta ng 3 buwang trabaho ng komisyon dahil wala pa aniyang napapanagot na big fish o malaking mga personalidad. Kaya para sa ilang mambabatas, dapat nang i-certify bilang urgent o isabatas ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill upang magkaroon anila ng isang tunay na independent at makapangyarihang komisyon na laban sa katiwalian. Kasunod ng pagbibitiw sa posisyon ni ICI Commissioner Rosana Fajardo, tiniyak ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes na hindi titigil ang trabaho ng komisyon. Sa inilabas na pahayag ni Justice Reyes, sinabi nito na nakatutok ngayon ang ICI sa pagsasapinal ng mga dokumento at ebidensyang kanilang isusumite sa Office of the Ombudsman. Layon pa rin aniya nitong pagtibayin ang mga reklamo laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Tiniyak din ng ICI sa publiko na tuloy-tuloy ang proseso ng pagpapanagot na kanilang sinimulan nang mabuo ang komisyon nitong September ngayong taon. Kinilala naman ng Malacanang ang mahalagang papel na ginampanan sa ICI ni Commissioner Rosana Fajardo para makalikom, maaral at ma-assess ang mahahalagang ebidensya upang mapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ay nagawa na ni Fajardo ang dapat nitong magawa para sa independent body. Ngunit hindi pa tapos aniya ang laban ng administrasyon kontra korupsyon. Dagdag naman ni Secretary Dave Gomez, nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging serbisyo ni Commissioner Fajardo sa bansa na naging malaking tulong upang matiyak na ang public funds ay nagagamit ng tama. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.